Ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapagbayad sa inyong SSS Salary Loan or Calamity Loan online gamit ang GCash. Ngayon, nasa mismong SSS website na tayo. Dito, lagay nyo lang yung inyong user ID at saka password. Then, click sign in. Ayan, nakapag-sign in or login na tayo. Dito, lalabas yung ganito. Click lang natin tong I agree. Then, dito sa pay loans, dito tayo every time na magbayad tayo ng ating loans. Kahit condonation, calamity loan, or salary loan man ito. Ngayon, click lang natin tong generating a PRN. Ayan. So, dito, pag once nandito pa yung loans niyo sa active loans without PRN, so, makikita nyo dito yung generate. So, mag-generate lang kayo, then submit. Pero pag once naman na yung loan niyo is andito sa active loans with PRN, so, pwede nyo nang mabago yung amount na nandito. So, guys, take note na yung amount to be paid na nakalagay dito is editable yan. So, pwede nyong baguhin kung magkano lang yung gusto nyong bayaran. So, halimbawa, edit nyo yan, click nyo yan, yung amount. Tapos, lagay nyo, halimbawa, yung pera ninyo is 2,000 lang. Ayan. So, pag nabago nyo na yung amount, swipe nyo lang pataas, makita nyo dito yung Save Changes. Click nyo yan. Ayan, nakalagay, Changes have been saved. Click OK. Ayan. So, makikita nyo dito na yung amount to be paid niya is 2,000 pesos na lamang. So, kung ano yung nakalagay na amount to be paid is dapat yun yung amount na babayaran ninyo kahit saan kayo magbayad. Dahil yan yung amount na nakalagay dito sa PRN na nandito. So, makikita nyo dito guys, ng amount due ko is 3,112. So, yan yung amount na dapat kong bayaran. Pero kung halimbawa naman, mas gusto nyo pang mas mataas naman sa 3,112. So, nasa inyo kung magkano yung gusto nyong bayaran. Kung kaya editable itong amount to be paid. So, gusto kong bayaran na lang ng 3,500 pesos. Again, kahit magkano yung ilagay nyo dito is pwede. But take note na pag once below the amount due is magkaroon ng penalty at saka interest yung remaining. Ayan, ay bago na natin. 3,500 na. Click na natin tong Save Changes ulit. Click OK. Ayan, so yung amount is 3,500 na. So dito, pag once na magbabayad kayo, kailangan lamang ng PRN at saka loan account number. So, take note nyo yung payment reference at saka loan account number. Then, pag once na nabayaran nyo na yung inyong loans, so scroll natin pataas. So, ayan. Dito nyo naman makikita sa paid PRN yung mga nabayaran yung mga SSS loan. Any loans, calamity man yan, condonation, or salary loan, dito nyo yan makikita sa paid PRN ang mga payment history or mga nabayaran yung mga loan. Ngayon, magbabayad na tayo ng ating contribution. Screenshot na lang natin to. Ayan, para mamaya hindi na ako mag-open ng SSS account ko pag once nag-close ito. So, mag-open ako ngayon ng GCash apps. Ayan, nakapag-login na ako sa aking GCash apps. So, may mga nakikita akong mga comments sa aking mga video kung pwede ba daw ibang GCash yung ipambayad nila sa kanilang loan. Yes guys, kahit kaninong GCash yung gagamitin ninyo pambayad ng inyong SSS loan or contribution is pwede. Ngayon, dito, click nyo na itong bills. Then, under bills, click nyo lang itong government. Then, under government, scroll nyo lang sa pababa, hanapin nyo lang yung SSS. Ayan, click lang natin tong SSS Loans, RTPL. So, dito, nakaganda pag GCash din yung ginamit niyo pambayad sa inyong SSS loans. So, posting period nito is real time. So, ibig sabihin, papasok agad pagkabayad nyo yung binayaran nyo dito.
Ngayon, lagay natin yung amount. So, kanina, ang ginawa nating amount is 3,500 pesos. So, you will be charged a service fee of 8 pesos. Kung kaya a total of 3,508 pesos. So, dito, lagay na natin yung ating PRN. So, punta ako sa aking gallery. Nandun yung pinicturan kong payment reference. Ayan, nailagay ko na yung PRN. Next naman is the account number. The account number naman is itong loan account number. Next naman is the payer type. Select payer type. Then, piliin nyo lang yung individual kung hindi naman kayo ang employer. So, kung kayo mismo ang nagbabayad. Pero kung kayo ay employer or HR at magbabayad kayo ng loans ng empleyado ninyo, so piliin nyo yung employer. For individual, so click lang natin yung individual. So, individual tulad ng mga OFW, voluntary, at self-employed member. Next is the country. Click natin yan. Then, hanapin lang natin yung Philippines. Kung kayo ay OFW at kung nasaan kayo ngayon, so piliin nyo lang yung country ninyo. Next is your email address. Optional lamang ito. Pwede nyong lagyan or hindi lagyan. Dito naman, kung naka-check ito, so uncheck nyo na lang para hindi kayo ma-charge ng 1%. Protection to our bills. So, uncheck nyo na lang yan kung naka-check. Ngayon, click next. Then, dito kung may GGives kayo, so kung halimbawa activated na ito, so pwede nyo naman gamitin yung GGives, pambayad ninyo ng inyong SSS loan. So, piliin nyo lang, click nyo lang ito kung available sa inyo. Ngayon, click na natin tong next. Click nyo na itong confirm. Guys, minsan, ganito yung lumalabas pag nagbayad tayo through GCash. Transaction field, please contact system administrator. Then, minsan, nabawasan naman yung GCash natin. At nag-proceed naman yung ating payment. So, click OK lang natin. Then, click confirm ulit natin. Then, check natin yung balance kung nakunan ba. Ayan. So, as you can see, nakunan yung ating balance. 12 pesos na lang. So, huwag kayong mag-alala guys kasi pag ganun is system error lang yun ni GCash. Then, makita nyo naman yung transaction nyo dito sa pinakababa. Yung transaction is andito. Bills, payment, 3,000 plus. Ayan. Click natin yan. Then, makikita nyo naman dito na bills payment to SSS loans, RTPL. Then, andito naman yung reference number niya at details. So, huwag kayong mag-alala pag ganyan yung nangyari pag babayad ninyo. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagbayad sa inyong SSS loan. Calamity man yan or salary loan. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!